Kulang daw sa effort ng gobyerno ayon kay Lacson sa paghuli kay, Saldico. Ang galing, very good ka naman. Alam mo Senator Lacson, ah, kakulangan daw ng gobyerno yung paglusot. Parang ikaw lang, kakulangan kulang ka rin sa imbestiga. Namumuna ka pa ng iba. Okey po 'yan, tama po, tama ka riyan, may pagkukulang. Ikaw rin laki ng kaya lang trabaho nila 'yun, eh. Sabi nga natin bago ka mamuna ng ibang trabaho dapat ginampanan mo muna yung trabaho mo, Senator Lacson, oh. Ito po naniniwala raw po si Senator Lacson na wala raw pong single mastermind. Tama ka riyan. Kasi ayon sa ombudsman dalawa sila, eh. Hindi, ang pinalalabas dito ni Lacson, kanya-kanyang region, kumbaga nagkanya-kanya po. Wala po talaga yung isa lang. Ako, sa tingin ko mali yung analysis mo na yan, Lacson. Yan ay, kasi tignan mo, paanong walang magiging mastermind yan? Ang mastermind niyan nasa budget. Meron sigurong, hindi sumusunod, 'di ba? Meron sigurong, kunwari miyembro na ng sindikato, kumbaga ang purpose lang dapat nila ng sindikato magkaroon ng 30%, 20%, gano'n lang 'yung napagkasunduan, 'di ba? Mula po sa mga kontraktor hanggang sa mga hanggang sa mga mambabatas, okey na sila na 'yung makakakuha ng proyekto o 'yung proponents merong porsiyento 20 to 30%. 'Yun po yung pangkalahatan. Siguro 'yung binabanggit ni Lacson, 'yung iba nagmalabis pa. Ibig sabihin, dapat namomorsyento lang, 100% 'yung kinuha. Yan po 'yung mga gumawa ng ghost project. Oh, kumbaga, 'yung ibang miyembro ng mga sindikato, sinobrahan pa nila, nag-ghost project pa, hindi na nasiyahan sa 20%, 30%. Talagang wala nang ginawa, 100% na yung ninakaw. Yun ang mahirap, yung nagmalabis. Pero mahirap din po yung namorsyento ng 30%. Kaya hindi ako naniniwala na walang, iisang mastermind. Merong iisang mastermind diyan. Hindi lang puwede dalawa yung mastermind ayon sa ombudsman o sa paniniwala po ng mga mamamayang Pilipino ay, 3 ang mastermind. Yung dalawang tinukoy ng ombudsman tsaka yung isang mas mataas pa sa kanila. Mga six-footer yun. Okay, eto po, sabi ni Lacson, kung mayroon mang may hawak na impormasyon, name them. If you have evidence, present it. If you know the perpetrators, expose them. The committee will provide the platform for you. Alam mo, Senator Lacson, siguro nag-uulyanin ka na, di ba? Ang dami na pong lumantad, hindi mo pinatawag sa Senado. Wala ka nabalitaan sabi mo, kung mayroong hawak na impormasyon, name them. If you have evidence, present it. If you know the perpetrators, expose them. The committee will provide the platform for you. Ano yung ginawa ng 18 ex-Marines? 'Di po ba? Nag-press con sila, in-expose nila yung mga alam nila na mga, ah, mastermind ng nakawan. In-expose nila kung sino yung mga pinagbibigyan nila ng maleta. Ano yung sinasabi mo na committee will provide platform? Asan yung platform mo sa kanila? Sa 18 Marines? Asan yung platform mo kay, Chavit Singson?
Oh, sabi pa ni Ping Lacson, kung meron daw po kayong kilalang kontraktor at merong kayong, ebidensya sa mga kontraktor, ilabas niyo raw. Teka lang, alam mo Senator Lacson, baka nag-uulyanin ka na. Nung si Marcoleta pa po ang Blue Ribbon Committee chairman, sa'yo galing yung 67 contractor, eh. Bakit magsasabi ka ngayon na kung sinong merong ebidensya laban sa mga kontraktor lumantad? Ano yung sinabi mo nun na 67 contractor? Oh, paalala ko lang, sinearch natin konti, ito ABS-CBN, may petsang August 7, 2025. Tignan niyo, "The palace is open to any leads that may expose." Ito po, yung panahon na 'to na nagyayabang pa si BBM ah, na talagang seseryosohin nila 'tong flood control, 'di ba? Yung eto pa yung mainit pa yung, "Mahiya naman kayo." Okey. "The palace is open to any leads that may expose corruption in infrastructure projects." Sabi po 'yan ni Claire Castro noong pong nakaraang taon. This was in response to Senator Pampilo Ping Lacson claim that around 67 congressmen acted as contractors for their government-funded infrastructure projects. Ping Lacson, sa'yo galing yung 67 congressman, ha? Papaalala lang namin ngayon pinalalantad mo yung kung meron daw kayong ebidensya sa mga nag-aakusa na may contractor, lumantad daw. Eh, sa'yo galing yung 67 contractor, eh. Eto pa po, sa palasyo na-expose po dito yung dalawang kasinungalingan niyo. Kung meron silang naisip na maaaring magkaroon ng anomalya o nagkaroon ng anomalya, welcome po lahat 'yan. Kung ito po ay maibubunyag ni Senator Lacson at siya ay may pruweba po, welcome po 'yan sa pangulo at sa administrasyon. Ayan, baka po yung nasa listahan ni Senator Lacson, maaaring nasa listahan na rin ng pangulo kung meron na po ngayon. So, abangan po natin kung ano po ang magiging anunsyo ng pangulo patungkol po diyan. So, ibig sabihin si Lacson nagsasabi na may 67 contractor, tapos yung pangulo din may listahan din daw noon, sabi ni Claire Castro, baka raw pareho yung listahan nila. Tama po. Nagkatugma po yung listahan ni Pangulong Marcos at Lacson. Parehong wala. Walang nakalistang kontraktor. Anak ng tinapay, oh. Hangga't mainit, nakasawsaw sila lahat. Mag-iimbestiga tayo. Ah, tayo ay, anong tawag dun? Tayo ay, ano niyan, wala tayong patatawarin, wala tayong palalagpasin. Kung meron kayong magsumbong sa pangulo. Buhay pa ba yung magsumbong sa pangulo? Ano po yung kumusta po yung magsumbong sa pangulo? O baka yung mga nagsusumbong na yung iniimbestigahan ninyo? Maawa naman kayo. Walang nangyari sa 'no, sa magsumbong sa pangulo. Oh, wala. Putya yan nga yung 18 Marines nga nakailang nakailang press conference na. Wala pa rin pumapansin, hindi pinapansin ni Lacson sa Blue Ribbon. Tapos ngayon nananawagan na naman siya kung sino daw may alam, lumantad. Kung sino may ebidensya, mag-e-expose. Ah, wala na po. Wala na po yang ano na yan, yang, mag-isumbong sa pangulo.
Kasi na-realize ng mga tao, "Putya, 'wag na tayong magsumbong, baka tayo pa imbestigahan ng mga 'to." Mag-likes-likes po tayo 1,300, 433 lang po ang nagla-likes.